Yan, so we're gonna do another vlog. Etong verse na to, babasahin natin, no? So we're gonna read through this verse. Sorry, yung pusa ko nagtatawag na naman. So please open your Bible to Psalm 17. Yan, kasi marami yatang mga ano paghihirap ngayon. So ito yung verse na binigay sa akin for this morning. Ayan, no? Sige, let's read. Psalm 17 and onwards, ha, hanggang 18 yun eh. So mm, sensya na. Okay, let's proceed. Muulan na naman. So sa mga tao po na nababasa ng ulan, ayan, magdala po tayo ng payong at saka mag-ingat po kayo lagi. Yung mga tulo sa bubong, yan, saluhin nyo na netong mga ganito, yung mga tabo or balde, no? So para iwas dulas din po sa bahay. Tapos make sure po, mag-ingat po kayo lagi, lalo na yung mga ating mga senior citizens, ating mga mahal sa buhay, yan. Ingat po tayo kasi maraming maraming trials and tribulations na binibigay sa atin. Yan. So let's read Psalms 17. Lord, hear my prayer for justice. I'm calling loudly to you. I'm being honest in what I say, so please listen to my prayer. Make the right decision for me because you can see the truth. You were with me all night and looked in deep into my heart. You questioned me and found that, and lumilipat yung page, sorry. Saan ako? You questioned me and found that I did not say or do anything wrong. Unlike most people, I have obeyed your commands, so I have never been like those who are cruel and evil. I have followed your ways, my feet never left your path. Every time I call to you, God, you answer me. So listen to me now and hear what I say. Yan, sobrang lakas. May anointing tayo dito. Siguro sa mga tao na nakakadanas ng mga mga pasakit or pinahirapan kayo ng mga kalaban, ito talaga po yung verse na para sa inyo. So ituloy ko lang po yung basa, no. Show your amazing kindness, you who rescue those who depend on you. Use your great power and protect them from their enemies. Protect me like the pupil of your eye. Hide me in the shadow of your wings. Save me from the wicked people who are trying to destroy me. Protect me from those who come to hurt me. They show no mercy to others and boast about what they would do. They have been following me, and now they are all around me. They watch me, watching to throw me to the ground. Like hungry lions, they want to kill and eat. Like young lions, they hide, ready to attack. Lord, get up and face the enemies. Make them surrender. Use your sword and save me from these wicked people. Use your power, Lord, and remove them from this life. But bless the people you love with the food they need. Give them plenty for their children and grandchildren. I have done only what is right, so I will see your face, and I want and ano and I will see your face. And when I wake up and see you, I will be fully satisfied. Verse 18. I love you, Lord. Yan, sobrang endearing, no? You are my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my place of safety. He is my God, the rock I run to for protection. He is my shield. By His power I am saved. He is my hiding place. High in the hills, I called to the Lord for help, and He saved me from my enemies. He is worthy of all praise, of my praise. Yeah. Death had its rope wrapped around me. A deadly flood was carrying me away.
The ropes of the grave wrap around me. Death set its trap right there in front of me. In my troubles, I called to the Lord. Yes, I cried out to my God for help. Yan. Yun naman talagang dapat ginagawa natin, na humingi tayo ng tulong sa Panginoon, 'di ba? Lalo na kung sa mga sitwasyon na wala tayong magagawa, kundi si Papa G lang talaga yung makakatulong sa atin sa mga sitwasyon na 'yan. So, asa na ako? In my troubles, I called to the Lord. Yes, I cried out to my God for help. There is His temple. There in His temple, He heard my voice. He heard my cry for help. The earth shook and shivered. The foundations of the mountains trembled. They shook because He was angry. Smoke came from His nose. Scorching flames and red-hot coals come from His mouth. He tore open the sky and came down. He stood on a thick dark clouds. He flew across the sky, riding on the winged creature, racing on the wings of the wind. He wrapped himself in darkness and covered him like a tent. He was hidden by dark clouds heavy with water. Out of the brightness before him, hail and red-hot coils broke through the clouds. The Lord thundered from the sky. God Most High, let His voice be heard. He scattered His enemies with His arrows, the lightning bolts that threw them into confusion. Lord, you shouted your command, and a blast of breath came from your nose. Then the bottom of the sea could be seen, and the earth foundation were uncovered. He reached down from above and grabbed me. He pulled me up. He pulled me from the depth water. He saved me from my powerful enemies, who hated me and were too strong for me. Yan, no. Sobrang dami kasi na hindi pa tapos yung verse, pero sobrang dami po kasi na mga tao na naalipusta, 'di ba? Yung sobrang daming tao na minamaliit, 'di ba? Hindi naman po sinasabi na very arrogant lahat ng tao, no? Pero may mga tao talaga na parang feeling na ang laki-laki nila, feeling na ang lakas-lakas nila, feeling nila very powerful sila and malakas yung influensya nila, 'di ba? O mapera sila, na kaya nilang yun lang yung mga either sales lady, 'di ba? Or mga taong yung mas maliit sa kanila, ganon naman. For example, sa mga guards, ito by experience, no. Yan, minsan yung mga gwardiya sobrang higpit, 'di ba? Minsan wala na sa lugar, 'di ba? Minsan naman ginagawa lang po nila yung trabaho nila. So I understand naman pag ganun. Pero there are times na hindi naman po kailangan masyadong mahigpit tayo sa ibang tao, 'di ba? Hindi naman po kailangan na porket nasa posisyon kayo na kayo yung may karapatan sa lugar na 'yan, masyado nyo nang liliitin yung mga tao. Tandaan natin na ang mundo bilog yan, no? So minsan ang tao kala nyo maliit lang, tapos magugulat kayo malaki pala siya. Di ba? Minsan kala nyo yung tao na inalupista nyo ganoon lang, 'di ba? Kasi meron ako na experience yung teacher sa actually Harvard graduate. Nasa Harvard siya. I'm not sure kung graduate siya, pero he's a professor daw sa UP, lalaki. Tapos medyo yung suit niya, yung cap niya, yung sombrero niya, yung damit niya medyo faded na kasi siguro baka sa US malamang mahilig siya mag-jogging or what. Pero the way yung clothes niya hindi mukhang bago, 'di ba? Mukhang luma na siya kasi mukhang na sa araw. Yung faded na ba, gano'n. And nung pumasok siya sa entrance, parang tinatanong siya ng guard saan ka? Parang gano'n. Tapos sabi niya, bakit? Parang shout out kay professor, no? Ng UP. Grabe. Tapos graduate pa. Law to, law. So galit na galit siya. Nakita kami sa
sa grocery habang bumibili kami. Galit na galit siya kasi gusto daw siya kapkapan, no? Tapos nagalit siya. Tapos pinamukha niya na sa sobrang galit niya, sa rage niya, kasi yung damit niya, parang tinignan siya ng gwardiya na maliit siya, 'di ba? Parang ang tingin sa kanya ng gwardiya is, ewan ko kung shoplifter ba or anything, hindi ko alam kung ano, no? Pero yung guard na, ito, SM Fairview ha, ayan, sinasabi ko na yung mismong mall. Ay, hindi Fairview, SM North EDSA yon nangyari. Yan, 'di ba? Prof, alam mo ikaw 'to. So, minaliit daw siya ng gwardiya. So, sobrang galit niya. Nakwento niya sa akin sa grocery line habang naghihintay kami na ano yung mga pinurchase namin, no? Para bayaran namin. So, yun. Ingat po tayo, 'di ba? Hindi mo alam yung tao pala na yun, ganun lang yung damit niya, pero grabe, law professor pala, graduate pa ng ano, no, ng law, 'di ba? Kumbaga, and it's a professor, kumbaga teacher yun, kumbaga kung liliit mo na lang, 'di ba? Dahil sa pananamit niya, akala mo ganun lang siya, pero malaki pala yung status niya sa buhay, no? So, sa sobrang galing niya, nagpinagmumura niya actually yung guard, no? Yan. So, ingat-ingat po tayo, Kuya Guard, Ate Guard. Huwag po tayong masyadong mahigpit sa mga tao. Lalo na huwag nating liitin sila. Especially po yung pananamit nila. Hindi po doon nasusukat yung pagkatao nila. Di nyo alam, baka yung tao na yun pumupunta dyan para ipagdasal yung mga tao. 'Di ba? Di nyo alam. Kala nyo, inuling nyo sila kasi may ginagawa silang violation sa inyo. Pero hindi nyo alam, ministry pala nila yun. Hindi nyo alam, doon pala yung way nila para i-share yung gospel. 'Di ba? Kaya ingat-ingat po tayo. Kasi pagka mga chosen one or hinirang ng Panginoon, pag nasaktan sila, hindi natin alam anong babalik sa atin. Hindi ko kayo tinatakot, pero it's a reality. Pag pinili yan ng Panginoon, yan po yung ambassador ni Papa God. 'Di ba? Kaya mag-ingat po tayo. Huwag po tayo masyadong mahigpit sa mga tao. Lalo na may mga kaibigan ako, nagdadala lang sila ng gamit papasok sa loob. Pinagdududahan na sila ng kung ano-ano. 'Di ba? Pinagdududahan na sila ng guard. Pinaikot daw sila ng malayo. Kinikwento niya sa akin kahapon. Ibang route dapat daw yung daanan kasi maraming bitbit. Actually, nagpapasok lang sila ng ibang staff na para replenishment na kailangan nila sa kanilang store. Pero the way the guards treat them ay grabe, hindi maganda yung trato na ginawa sa kanila. Yun. Kasi sabi niya, siguro may rules tayo na na dapat pagka mga papasok na gamit, kahit na sa mga tindahan yan, kahit na nangungupahan sa inyo yan ng ilang daan libo or magkano man, or ilang libo, kailangan sumunod pa rin sila sa patakaran. We abide with the rules of that, no? Sumusunod naman sila, especially pagka mga warehouse yan. Pero there are times na parang ang liliit lang naman nung gamit, dagdag lang, pwede nang bitbitin, dadaan pa rin dun sa yun lang, parang sana medyo maging yen. Pati yung pusa ko nagagalit. Nakikibaka rin no. Maging po tayo, maging humane tayo, 'di ba? Hindi po lahat ng tao na papasok sa mall nyo is magnanakaw. Hindi po lahat ng tao na papasok sa mall nyo is gagawa ng masama. Okay? Hindi po lahat sila masama. Actually, marami sa kanila gumagawa ng mabuti, hindi nyo lang alam. Yun. What else? Yun, kasi yun, nagreklamo na eh. Actually, ilang beses na eh. Parang ilang beses siya na din nasasabi sa akin na gano'n eh. So, yun. Hinihimo ko po kayo na kahit nasa authority po tayo, kahit nasa gobyerno kayo, 'di ba? Kaya minsan kung actually kaya minsan kung paano kayo liitin ng tao kasi the way you treat other people, kaya yung iba parang sorry for my word, parang nakakarama sila, 'di ba? Kasi pagka trinato mo yung tao na hindi maganda, malamang babalik sa 'yo 'yan, pre. Babalik sa 'yo 'yan, ate, 'di ba?
Hindi ko kayo tinatakot, pero kahit anong gawin natin, masama yan, alam natin nakagawa tayo ng masama, di ba? In position tayo, in power tayo, dapat din natin ginagawa yun. Pero ginawa natin, or nagawa natin, kung di man sinasadya o sinasadya, di ba? Please ask for God forgiveness. Kasi pag kayo po binalikan, baka hindi lang po kayo magka-problema, buong angkan nyo, di ba? Kasi ang Panginoon, nakikita niya kung sino yung honest and innocent and righteous and kind-hearted at yung malapit sa Kanya. At pag yung mga taong yun, hindi natin natrato ng maayos, hindi natin natrato ng maganda o makatao man lang, di ba? Trinato mo, kala mo kriminal eh, kala mo magnanakaw, di ba? Pero hindi naman, di ba? Oh. Maging ano po tayo, yun lang, paalala ko lang to kasi through my friends experience, my encounter with people, and me myself experiencing it. Ako, di ba? So yung mga may-ari po ng mga ano na yan, ano po, guide nyo naman po yung mga tao nyo. Maging ano naman sila, patas naman po, 'di ba? Tapos sa mga nagawa naman po na mali or anything, ask for forgiveness, any bitterness in your heart, yan po. Tanggalin po natin kasi hindi po maganda mamuhay na may mga hinanaing o sakit sa mga kinikimkim sa kanilang mga puso. Yan. So, yun. What else? Tuloy natin yung basa. Yan. Habang nagbabasa kasi minsan meron mga verses na naglilinger or kaya nagpo-post ako, no? Nasaan na ako? Dito na. He saved me from my powerful enemies who hated me and were too strong for me. They attacked me in my time of troubles, but the Lord was there to support me. He was pleased with me, so He rescued me. He took me to a safe place. Yan. He took me to a safe place. Minsan may mga pintong sinasarado sa atin. Pero meron namang bago pong pinto ang binubuksan, 'di ba? So baka mas maganda doon, baka mas okay ka doon. So try mo rin. Huwag kang mag-iisip kagad ng negative. Anything na nangyayari sa atin minsan, bakit ako nawalan ng trabaho dito, 'di ba? Inisip mo, bakit ako natanggal sa trabaho na 'to, 'di ba? Or may mga instances na nag-aaway kayo ng coworkers mo, ganyan. So there's always a brighter side, 'di ba? On any situation. Minsan pangit yung sitwasyon mo. Yung pala bibigyan ka pala mas magandang trabaho, 'di ba? Or minsan inaalis ka doon kasi may kailangan ka na bagong i-ministry sa ibang lugar naman 'yan, no? So minsan tapos na pala yung yung gawain mo doon sa area niyo. Kaya bibigyan kang bagong lugar. Yan, para mas marami kang mapag-pray at mas marami din nangangailangan ng prayers mo. Ayan, chosen ones ha. Gising-gising. Ang lakas ng anointing sinasabi sa akin. Tinatawag na kayo, no? Ilang beses ko na bilinag to in my other vlogs na tinatawag na kayo chosen one. 'Di ba? Kayong mga hinirang, kayong mga pinili, hinihimo kayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya at gawin yung mga gawain na dapat ginagawa nyo. Yan. Kung kailangan nyo mag-ministry, pumasok kayo sa pag-ministry. Mag-share ng gospel, continue sharing the gospel. Why do you have to stop, 'di ba? Kung alam mo naman na pag tumigil ka at di mo share yung gospel o yung word ni Papa God, parang may kulang sa buhay mo. Parang may malaking may something na hindi complete. Yan. Pero kahit sa akin, totoo lang, mapapansin nyo, I'm not usually doing this every day, 'di ba? Kasi I have to do other things na kailangan kong mag-earn ng money, kailangan kong kumita para sa mga alaga ko, yan, yung narinig yung maingay kanina, kailangan kong i-support sila, yung mga inaampon namin ng kapatid ko, ng nanay ko, na mga kailangan namin pakainin, 'di ba? So, yun, kailangan ko mag-work, kaya minsan, totoo lang, medyo, din ako na parang,
ang hirap i-juggle yung inyong schedule, no. Pero kailangan natin gawin. Pero pangit naman kung ano parang nagra-rat race na lang tayo para kumita, no. At least kumita sana, pero wag pa rin kalimutan si Papa God, no. Read His Word. Mauhaw po kayo sa salita ng Diyos, sa pakikinig sa mga propeta niya, sa mga prophets, sa salita niya, sa pagbabasa ng Bible, 'di ba? Sa pag-share ng gospel. Huwag po tayong titigil kasi um, pag tumigil ka, yan parang umpisa na talaga yung demonyo. Dire-diretso na yung pasok, yung mga trials, yung tribulations. Ang walit talaga ng pusa ko. And, opo, opo. Sandali lang Okay? Yan. Tatahimik siya pag nakakausap, pero maya-maya biglang sisigaw na lang. Yan. So, yun. Ang trials and tribulation, di nawawala. Lagi nandyan yan, lalo na pag wala ka na sa Panginoon. Pero pag nasa Panginoon ka, syempre yung protection, yung strength na kailangan natin, yung peace, di ba? Yung yung abundance, yung finances, yung pagiging prosperous, lahat yan binibigay sa atin ni Papa God. It's a stage actually. Bawat bibigyan tayo pagsubok, titignan kung kaya natin, 'di ba? Pag nakaya natin, bibigyan tayo ng bagong pagsubok, 'di ba? Pero hindi naman lahat ng dagok ng buhay binibigay sa'yo para mamatay ka na lang o isipin mo pagpakamatay ka, ha? Hindi ganoon. Actually, sa dami ngayon ng problema sa mundo at sa dami ngayon ng problema natin na hinaharap ng bawat tao, lagi niyo pong tatandaan na yan po nga problema at pagsubok na yan, kaya niyo po yan lagpasan, no. Merong seafarer na gustong tumalon sa barko, diba? Pero yung seafarer na yun, sasalbayin niya ni Papa God. May taong yayakap sa kanya para hindi siya tumalon sa barko. Ayan. May dalawang pangalan na nakalutang. Actually, Christopher. Yan, ikaw daw yung sobrang naghihirap. And Dennis. Yan. Sobrang dami nyo daw pinagdaanan na trials and tribulations. And pinasasabi ni Papa God na i-restore niya yung inyong mga buhay. I-restore niya yung inyong, kung naghahanap ka ng marriage, Christopher, Dennis, i-restore niya yun, no? Makikita mo na yung taong para sa iyo, 'di ba? Or kung sa wealth man yan, or sa financial man, 'di ba? Or sa health niyo, yan, i-restore daw ni Papa God yung inyong mga kahilingan. Kasi sobrang dami yun na daw talagang pinagdaanan na pagsubok, no? At naging honest, and you're very innocent and very kind-hearted. Kaya bibigyan niya sa inyo yung hinihiling niyo. Yan. So, tapusin na natin, no? The Lord, sana ako dito na ba ako? The Lord rewarded me for doing what is right. He was good to me because I am innocent. Innocent nga, di ba? So, the Lord did this because I have obeyed Him. I have not turned against Him, or I have not turned against my God. I have remembered all His laws and never rejected His rules. He knows I did nothing that was wrong. I have kept myself from sinning. Yan. So, the Lord rewarded me for doing what is right. He could see that I am innocent. Lord, you are faithful to those who are faithful. You are good to those who are good. You never do wrong to those who have done no wrong. But you outsmarted the wicked, no matter how clever they are. You help those who are humble, but you humiliate the proud. Lord, you provide the flame for my lamp. You, my God, turn the darkness around me into light. With your help, I can defend an army. If my God is with me, I can climb over enemy's wall. God's way is perfect.
The Lord's promise always proves to be true. He is a shield to those who trust in Him. There is no God except the Lord. There is no rock except our God. God is the one who gives me strength. He makes sure I can reach my goal. He makes my feet as steady as those of a deer. Even on steep mountains, He keeps me from falling. He trains me for war so that my arms can bend the most powerful bows. Yun. So, next, meron pa. Malapit na to. Baka sabihin nyo, ang tagal ng verse natin, no? Ganun talaga kasi may kasamang ano eh. May kasama na siyang ano na mga kailangan ko pang i-explain. Yan. So, next. Lord, you have given me your shield to protect me. You support me with your right hand. It is your help that has made me great. You cleared a path for my feet so that I could walk without stumbling. I chased my enemies and caught them. I did not stop until they were destroyed. I struck them down, and they could not get up again. They fell under my feet. You made me strong in battles. You made my enemies bows down before me. You made my enemies turn and run away. I destroyed those who hated me. They cried out for help, but there were no one to save them. They cried out to the Lord, but He did not answer them. I beat them to pieces like dust blown by the wind. Ayan, may intermission po tayo. Yan. Yan. Okay ka na? Okay. I smashed them like mud in the streets. You saved me from those who fought against me. You made me the ruler over nations. People I never knew now serve me. As soon as they heard about me, they were ready to obey. Those foreigners